Nagbabagang balita, day 9 ng impeachment trial ni VP Sara. Sunog na sunog ang kanilang witness, Matibag. Butata na naman. Grabe no, itong si Matibag walang kadala-dala talaga no. Kahapon may padala-dala pa siya ng notes, yung parang kodigo no, kailangan pa niya yun bago sumagot. Samantalang ngayon, eto na naman hindi niya masagot ng direkta yung mga tinatanong sa kanya no, ni attorney at ng ilang mga senador. Isa na dyan yung tungkol dun sa persons of interest, sabi niya. Ang iniingi ba naman niyang time frame no, para mabanggit daw yung pagkakakilanlan no? 3 to 6 months daw. Grabe, ganun ba katagal? Ano yan? War on drugs, Matibag? Di ba? Kung talagang sigurado itong si Matibag sa kanyang mga ebidensya, no? At yan nga, yung persons of interest tungkol dun sa threat umano na ginawa ni VP Sara, dapat by now preparado na sila, alam na nila dapat yung kung sino ang talagang persons of interest dyan. Di ba? Imagine niyo mga kanoypi sinortlist na. Sa kanya mismo nang galing kay Matibag, talagang finilter out na yung mga tao mula sa napakaraming bilang, tapos pinababaan nila. Ibig sabihin, talagang nasala na nga dyan kung sino talaga ang mga credible na may testimonya, no? Na makakapagpalakas ng kanilang ebidensya tungkol sa kanilang mga akusasyon na binabato kay VP Sara. Pero yan ang nangyayari ngayon. Parang ang nangyayari, Pinoy henyo. Hindi talaga nila mabigay yung pagkakakilanlan, no? Parang kailangan ng taong bayan, ang buong Senado, ang may kipaglaro sa kanila ng hula-hulaan, no? Samantalang dapat alam nila yan dapat. Dahil nga kung makapagsalita sila, parang alam nila ang katotohanan, na parang pinalalabas nila na guilty na itong si VP Sara. Yan ang dating sa akin bilang isang tagapagmasid tsaka tagapagpakinig sa impeachment trial na to, no? Talaga lang nakakatawa na ganito ang mga galawan nitong si Matibag, no? Napaka-confident niya pagka wala sa hearing, pero may kita niyo mula pa kahapon parang hirap na hirap huminga. Parang kailangan hihinga muna ng malalim, no, bago sumagot, no? Ibig sabihin, parang kinakabahan siya, yun ang nakikita ko, di ba? Tapos itong si Attorney Binluan, napakagaling na naman ang kanyang ipinamalas na performance today. Pati naman kahapon actually, pero parang mas magaling ngayon, no? Dahil napansin ko yung kanyang napakagandang katanungan, no? Yung tungkol nga dun sa bakit daw pinagkakatiwalaan pa rin ng sambayan ng Pilipino si VP Sara Duterte. Despite sa lahat ng ginagawang panggigiba o political demolition job na ginagawa ng bangag na administrasyon to sa kanya, no? Samantalang yung isa dyan, negative 11 pa rin. Kailangan pa ba natin ng mahabang pag-i-explika tungkol dyan, di ba? Alam naman ni Attorney Binluan, no, na magkaiba ang ibig sabihin ng betrayal of public trust, no, sa net satisfaction rating o yung public trust, no, pagdating sa mga survey. Alam niya yan dahil abogado siya, common sense na lang, di ba? Tulonggis na lang ang magsasabi na hindi alam ni Attorney Binluan yung difference ng dalawa Pero ang main context niya kung bakit niya tinatanong yan is para mapatunayan din, no, na ang sambayan ng Pilipino hindi nyo pwedeng uutuin na gusto nyo talagang ipa-impeach at gibayin ng isang vice president na binoto ng 32 million mahigit na Pilipino at talagang minamahal ng milyon-milyong Pilipino ngayon at talagang umaangat pa ang rating hanggang ngayon. Di ba? Yun ang pinaka-main context noon. Abogado siya alam niya. Di ba? Yung mga babaw mag-isip dyan, yung mga makitid ang utak, ang iniisip nila, mali yung katanungan, di ba? Palibasa kasi, nasusupalpal kayo. Lalo na itong bayarang vlogger, si Haring Becky, yung tagapag-defend ng mga bangag na nandyan sa administrasyon, di ba? Wala kayong masabi at talagang pinamumukha nyo na lang na nananalo ang side nyo sa impeachment trial na ito. Kahit na halos araw-araw talaga, sunog na sunog naman kayo, di ba? O ito, isa pa si Senator Raffy Tulfo. Nangulit na naman ang lolo nyo. Inulit na naman niya kasi yung katanungan niya kahapon na yun nga daw, bakit hindi inaresto agad itong si VP Sara ba o pati si Baste, no? Yun din ang tinanong niya kahapon no? Very repetitive. Senator Raffy Tulfo, alam mo, medyo kinakabahan ako sa pinapakita mo mga performance at mga paranalita mo Kasi parang ang standing mo parang
pumapabor ka sa ganyan pag-aaresto ng isang individual, no? Na pwedeng aarestuhin agad eh. Parang ganun nang dating sa akin eh. Maling-mali yan. Dahil ako ang dami ko rin pinahuli dati. Ha? Personal experience ko yan. Hot pursuit ang tawag dyan, Senator Raffy Tulfo. Nilecturean na nga kita kahapon sa vlog ko eh. Ewan ko kung nakikinig ka ba sa mga vlog ko. Dapat lang talagang pakinggan mo, no? Hindi ka pwedeng mga aresto ng basta-basta na kapag ka hindi strong ang evidence, no? Halimbawa, kapag ka may namaril dyan o may nagnakaw dyan, may nakakuha ng video o maraming mga testigo, pwedeng habulin ng pulis yan kahit saan pumunta yan, pwedeng i-track kung saan pupunta yan. May mga experience na ako mga ganyan dati, di ba? Hindi tayo pulis pero malakas sa loob natin eh, dahil pagka may mga kriminal sa paligid, may mga kamalian, nakikialam talaga ako, Senator Raffy Tulfo. Pero mabalik sa usapin dyan sa impeachment trial para hindi tayo lumayo-layo. Senator Raffy Tulfo, mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita. Ha? Kasi baka maka-impluensya ka pa sa law enforcement natin. Maling-mali yan, Senator Raffy. No? Tsaka ito, lastly, mga kababayan, mga kanoypi, itong impeachment trial na nga ito, no? Na parang walang katapusang teleserye na nangyayari sa inyong mga TV screens at mga cellphone at mga laptop, no? Talagang malinaw talaga na ito isang political demolition job para kay VP Sara. Laban kay VP Sara. Kita nyo kahit anong gawin nila na style ng kanilang pananalita, itong sila Luis Tro at kahit yung mga nandyan sa prosecution, kung makapagsalita sila, makapagtalumpati sa harap ng mga camera, no? O kahit makapagtanong sila, ang style nila yung parang ganito lagi. Ganyan ba ang astahan? Paraphrase na to ha. Ganyan ba ang astahan ng Vice President? Ipinautos sa hitman na ipapapatay ang First Lady, ang Presidente, at yun nga, yung si Romualdez, ganyan. Hindi tama yan. Kasi parang ginagawa nyo ng drama ito eh. Gusto nyo lang talagang banggitin yung mga ganyang salita na yung pahitman-hitman para yung mga nakakapakinig na hindi masyadong nakikialam sa politics, no? Yung mga first-timers na mapanood ng impeachment trial, mapapaniwala nyo, akala nyo, di ba? Pero siyempre, hindi na nga dapat maging mangmang at maging utu-utu sa panahon ngayon. Dapat lahat tayo ay knowledgeable at lahat tayo dapat ay matuto ng magsaliksik, mag-research at makialam sa kung ano talaga ang katotohanan, di ba? So yan lang mga kanoypi. Hintayin natin ang mga susunod pang trial dates at i-update ko kayo sa susunod na ipapamalas na katulonggisan ng mga nandyan sa prosecution team, no? So yan, lagi ko lang kayong i-remind na lagi kayong magiging makabayan. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.